Hindi pa man nakakabawi ang ilang mga lugar sa Pilipinas dahil sa bagyong Christine, partikular na ang rehiyon ng Bicol. Ngayon naman ay muli na naman itong hinagupit ng bagyong Pepito na sa katunayan ay nag-signal number 4 pa sa ilang bahagi ng Bicol Region. Pero dahil sa paghahanda ng mga mamayan ng Bicol, hindi na katulad na nangyari noon kay Bagyong Christine dahil mas kakaunti na lamang ang naging pinsala ni Pepito sa lugar. Pero bakit nga ba laging sa Bicol region dumaraan ang mga bagyo sa Pilipinas? Bakit karaniwan itong nasa Luzon at nagla-landfall ng paulit-ulit sa mga lugar na kadalasan ay nasa Luzon? Ang Pilipinas ay madalas na tinatamaan ng mga bagyo dahil sa ating lokasyon na nakaharap sa karagatang Pasipiko. Dahil ito ay matatagpuan sa hangganan ng tropikal at subtropical na klima kung saan madalas na nangyayari ang matinding pagbabago sa temperatura at presyon ng hangin sa pagitan ng mga karagatan at kontinente. Ang bagyo ay isang tropikal na bagyo na umuusbong sa hilagang kanlurang linya ng Pasipiko sa pagitan ng latitude 180 degrees at 100 degrees east. Ang mga bagyo ay nangyayari dahil sa mga pagkakaiba sa presyon ng hangin na nangyayari sa sistema ng panahon. Ang mga eddies na nabuo sa mga bagyo ay may napakabilis na bilis na gumagalaw sa isang pabilog na paggalaw na ang core ng vortex ay bumubuo ng isang bilugan ng pattern tulad ng isang mata. Ang average na bilis ng hangin ng bagyo ay nasa itaas ng 120 km bawat oras hanggang sa pinakamataas na antas sa bilis na higit sa 252 km bawat oras o isang sukat na 5 ayon sa sukat ng Saffir-Simpson o ang sukat ng mga pagkalkula ng bilis ng bagyo. Ang Pilipinas ay isang bansang matatagpuan sa baybayin ng karagatang Pasipiko. Hindi na bago sa mga Pilipino mga bagyo. Kada taon, tinatayang nasa mahigit 15 bagyo ang tumatama sa ating bansa. Kaya naman karamihan sa atin ay sanay na sa mga bagyo. Ayon sa mga siyentipiko, ang lokasyon ng Pilipinas ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo madalas daanan ng bagyo. Ang bagyo ay namumuo sa mga karagatang may mas mainit na temperatura at oras na nagkakaroon ito ng sirkulasyon ay patuloy itong lalakas hanggang sa ganap na maging bagyo. Ang mga lugar at probinsya sa Pilipinas na madalas daanan ng bagyo ay ang Cagayan, Albay, Ifugao, Sorsogon, Kalinga, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Camarines Sur, Camarines Norte, Mountain Province, Northern Samar, Catanduanes, Apayao, Pampanga, La Union, Nueva Ecija, Pangasinan, Masbate, Tarlac at Western Samar. Ang mga lugar na nabanggit ay kadalasang pinakahinahagupit ng bagyo dahil na din sa malapit ang mga ito sa karagatan. Karamihan din sa mga ito ay mga coastal areas. Samantala, matatagpuan sa bansang Pilipinas ang 8 sa 10 mga syudad sa buong mundo na madalas na tama ng iba't ibang kalamidad. Ito ay batay sa report ng isang risk analysis firm na Verisk Maplecroft. Matapos nilang busisiin ang mga insidente ng bagyo, baha, lindol, tsunami, sunog, pagputok ng bulkan at pagguho ng lupa sa 1,300 lungsod sa buong mundo. Sa kanilang talaan, nangunguna sa lungsod sa mundo na risky sa kalamidad ang Port Vila na nasa kabisera ng Vanuatu. Pangalawa ang Tuguegarao. Sa Cagayan, Lucena sa Quezon, Maynila, San Fernando sa Pampanga, Cabanatuan sa Nueva Ecija, Batangas, Taipei City sa Taiwan, San Carlos at Naga sa Camarines Sur. Sa ulat na ito ay sinasabing matatagpuan din sa Asia ang 100 bayang may pinakamaraming insidente ng kalamidad, 21 ang nasa Pilipinas, 16 sa China, 11 sa Japan at 8 sa Bangladesh. Ayon sa pag-aaral ng naturang kumpanya, ang problema ng Pilipinas sa mga dumarating na kalamidad sa bansa ay ang kakulangan nitong mapangasiwaan at mapangalagaan ng komunidad, lalo na ang mga naninirahan sa mga sinasalantang lugar. Hindi agad makaresponde at makabangon mula sa epekto ng anumang kalamidad na tumatama sa ating bansa. Gayunman, sinabi rin sa pag-aaral na gumagawa naman ang paraan ng Pilipinas para bumuti ang pagtugon sa mga kalamidad kapag binabatikos na hinggil sa naging pagresponde, partikular na ang super bagyong Yolanda na maraming taong namatay, nawala ng tirahan at kabuhayan. Tinukoy ng Department of Environment and Natural Resources Mines and Geosciences Bureau o DNR-MGB ang 18 lugar sa bansa na kinakitaan ng mataas na panganib ng pagguho ng lupa. Ang 18 lugar sa Pilipinas na may banta ng landslide ay ang Benguet, Mountain Province, Abra, Nueva Vizcaya, Davao Oriental, Ifugao, Aurora, Apayao, Quirino, Kalinga, Camiguin, Southern Leyte,
Sarangani, Siquijor, Quezon, Bukidnon, Romblon at Negros Oriental. Bunga nito, binalaan ng DNR, MGB ang lahat ng mga local executives. Ang lahat ng mga local executives sa nabanggit na mga lugar na gumawa ng mga kaukulang contingency measures upang mapaghandaan at maiwasang mabiktima ng landslide ang mga nasasakupang lugar sa bansa. Ayon kay Attorney Wilfredo Mancano, direktor ng MGB, ang pagkamatay na dulot ng anumang natural disaster ay mababawasan kung hindi man maiiwasan sa pamamagitan ng preparasyon at tamang pagpapakalat ng impormasyon para rito. Ginawang halimbawa ni Mancano ang Japan ay isang bansang highly prepared pagdating ng isang kalamidad pero marami pa rin ang namatay ng hagupitin ng bagyong Hagibis kamakailan lamang. Ayon sa MGB, handa silang tumulong sa mga LGUs pagdating sa paghahanda para sa mga geohazards na gaya ng landslides at mudslides.